isa sa priority ng people power, government, kung paano ibabalik ang pagmamahal at tiwala ng sambayanan sa armed forces. Kasi armed forces natin yan. Yes. Ginawa silang tool ng dictatorship. Kaya sirang-sira ang pangalan ng armed forces right after people power. At ang naging desisyon ni President Cory Aquino doon, hindi po pwede ang armed forces natin galit ang taong bayan. Kasi lalo na, tinulungan pa ng komunista. Ang pinalalabas na komunista noong panahon na yun, ang ating armed forces, mercenary army. Bayaran lang yan. Utusan ng tao dapat. Kaya yun, inayos natin ang matagal-tagal yun. Kaya muling na ibalik ang pagtitiwala at pagmamahal ng armed forces sa armed forces ng ating taong bayan. Opo. Isa yan sa major achievement. Ito nga nangyayaring rally, anti-corruption rally ng mga kababayan natin dito sa Quirino Grandstand at maging dyan po sa EDSA People Power Monument. At alam namin na kayo po noon ay isa sa mga nag-organize ng isang ganito rin ng mga rally laban po sa administrasyon ng Marcos Sr. Po pwede ho ba ninyo kaming kwentuhan tungkol po doon sa nangyari noon at ngayon parang halos magkatulad parang history repeats itself. Kasi baka naman inaalala ng ating Pangulo yung mga natutuhan niya sa kanyang ama. Tukol kung kasi yung sitwasyon ngayon, very important yung mga magiging move niya. Kasi mukhang lumalakas talaga ang pagtawag sa people power. No? Baka, as you said, history will repeat itself. No? Nung araw naman, alam mo, yung people power nung nakaraan, hindi naman madaling naging reality yan Yes. It took decades of work. Dekadang away yan. Kasi nagsimula yan nung kasi yung mag-ending na yung term ni former President. Si Marcos Sr. Marcos Sr. Dati 4 years pa, no? Ending na ng kanyang term. Opo. At talaga he has become very unpopular. At saka dumadami na yung accusation of corruption. Kaya ang ginawa niya, nag-invento siya ng dahilan para mag-declare ng martial law. Sinabi niya na merong malubhang communist threat sa Pilipinas. Totoo namang may communist threat. Pero nung panahon na yun, nagsisimula pa lamang. Nagsisimula pa lamang magbuo ng bagong new people sa RBC, Joma Sison. Kaya nga napaaway pa nga siya doon sa Old Communist Party. Kasi para bang inago ni Joma Sison yung communism sa Pilipinas. Siya na ang namuno, nag-organize siya. Yun lang ang simula. Simula pa lang yun. Palagay ko, madali sanang mabibigyan ang lunas yun. Ang diferensya, parang si Marcos Sr., tumulong pa siya para lumakas yun Kasi kailangan niya ng excuse para sa martial law. Para ang layunin, ma-extend yung term niya. Siyempre. Para siya kaya nag-declare siya ng martial law that time. Nag-declare siya ng martial law at eventually, magaling talaga yung si Marcos Sr. na i-convert niya yung martial law into his own dictatorship. Naging diktador si Marcos sa Pilipinas and for a very long time. Kaya doon nagsimula ang mas malabhang plunder ng ating kayamanan ng araw. No? Ngayon naman, yun, hindi palagay ko mga kabataan natin, hindi nila nauunawaan kung gaano kahigpit ang diktadura. Mag-meeting lang ang 5 tao, arestado na. Grabe. Ganon yun. Kaya hirap na hirap. Kaya kung yung mga natatanda ko na ilan sa mga nagsisikap na maging opposition, katulad nila Jovi Salonga, na naging Senate President natin, gumawa lang ng isang papel at maikalat lang. Parang kabayanihan na yun kasi napakahirap pag nahuli ka ng ganyan. Hindi lang kulong, torture pa. Grabe. Hindi ibang-iba ang actuation ng ating armed forces at police noong araw. Ngayon nga, sa panahon ni Cory Aquino, isa sa priority ng people power government kung paano ibabalik ang pagmamahal at tiwala
ng sambayanan sa armed forces. Kasi armed forces natin yan. Yes. Eh, ginawa silang tool ng dictatorship eh. Kaya sirang-sira ang pangalan ng armed forces right after people power. At ang naging desisyon ni President Cory Aquino doon, hindi po pwede ang armed forces natin eh, galit ang taong bayan. Kasi lalo na, tinulungan pa ng komunista. Ang pinalalabas ng komunista noong panahon na yun, ang ating armed forces, mercenary army. Bayaran lang yan. Utusan ng tao dapat. Kaya yun, inayos natin ang matagal-tagal yun. Kaya muling na ibalik ang pagtitiwala at pagmamahal ng armed forces sa armed forces ng ating taong bayan. Opo. Isa yan sa major achievement ni President Cory Aquino. Pero, Secretary, that time na nagkaroon po kayo ng parang rally o people power during that time, karamihan ba yun mga Pilipino o mga komunista? Kasi madalas narinig natin, halos daw mga komunista yung sumama noon sa pagpapatalsik kay Marcos Sr. Dalawang grupo ang masama ang loob doon eh. Una, yung mga komunista. Kasi ang tingin nila, sila dapat ang makinabang sa pagpapalit ng gobyerno o pagpapatalsik sa diktadura. Kasi malakas sila eh. Malakas sila. Ang dami nila. Imagine yung kanila kilusang Mayo 1, KMU. Pronta communist yan. Pag nagmarcha sa karsada, nakakatakot. Kasi daan-daan libo sila. Oh. Marami talagang miyembro ang napasama sa komunista. Mga tao na hindi naman talaga mga komunista, pero naniniwala sa pagpapatalsik ng diktadura. No? Malakas sila. Tapos naman, ang tropa ng mga, yung nagkudita. Sabi, kami ang nagkudita, tapos hindi kami napunta sa gobyerno, bakit si Cory Aquino? Mga ganyan ang usapan ng araw. Pero, masasabi ko na ang people power, hindi na o-organisa yan. Hindi na o-organisa. Yan ay nanggagaling sa sentimento ng sambayanan. Kapag nabuo na yung tinatawag nating national sentiment, walang makapipigil dyan. Nung panahon na yon, talagang sumobra na. Lalo pa pinatay si Senator Aquino. Ninoy. Kitang-kita sa, imagine, ang ginawa ng pamilya ni Ninoy, hindi pinapunasan ng mukha. Kung ano yung bagsak niya sa tarmac, binaril siya, yun ang niligay sa kabaho. Kaya lahat ng taon ako, pila nun, kilometro. Lahat tinitingnan ng bangkay na nangyari kay Ninoy. Yun, trigger yun. Trigger yun sa pag-aalsa ng taong bayan. Kaya ang people power, iba't ibang sentiment na pinagalingan. Pero nagkakaroon ng sentiment na siguro sabi nila, tama na. Itigil na ang diktadura. Ang masasabi ko lang, ang nagtitrigger talaga ng manifestation, wala sa plano. Ay kasi, sino ba naman ang mag-aakala na bigla na lang na sabi aarestuhin si Ramos at saka si Duterte, at saka si Enrile. Kaya nagtago sila sa kampo eh. Ang nangyari naman, nung makita ni Cardinal Sin na maaaring patayin yung dalawa, nagtawag si Cardinal. Si Cardinal Sin na nagtawag, ang tawag hindi people power ha. Protection na natin. Si Secretary Enrile at saka si General Ramos andun sa kampo. Protection na natin ang ating mga kasi may sumasama na eh. Mga sundalo, anong laban ng mga sundalo doon? Tinawag ni Cardinal Sin para proteksyonan yun. Ay, hindi lang proteksyonan na nangyari, dumagsada. Dumagsada. Kung saan-saang probinsya na malapit sa Maynila, nagpuntahan na sa Pilipinas. Yun ang simula ng people power. Ngayon, sinasabi ni Senator Honasan, ewan ko totoo, nabalitaan ko lang na yung pinakitang arrest order kay General Ramos ay fake. Ginawa lang daw nila yon. Ay naniwala kaya iganon ang mga istorya doon. Alam mo kaya, ngayon, hindi ko alam kung ano ang magti-trigger ng talagang yung final na people power. Nagsisimula na tayo ngayon. Opo. Pero ang climate na dyan na. Baga, ang malinaw dito, Secretary, hindi pinagplanuhan. Baga, kusang lumalabas, kusang talagang sasabog po itong people power pag talagang umabot na doon sa dulo. Ako, ang masasabi ko lang, dahil sa mga naranasan ko na noong araw, ay hindi na mapipigil ang people power.
darating na yan. Dapat pinaghahandaan yan. Ang paghahanda yung sana, intindihin na natin ano gagawin natin pagkatapos ng people power. Ano ang klase ng succession na mangyayari? Anong uri ng gobyerno itatatag natin? O ano gagawin natin sa political system? Dapat yan inaayos ka agad. Kasi yung people power ng panahon ni Cory, biglaan yun. Opo. Kanina nabanggit mo, partner Franco, yung Plaza Miranda. Isa ba yung... Go ahead, Franco. Plaza Miranda bombing. Yun kasi, Ano yung audio mo? Okay, on. Yeah. Yes, Sec, di ba nakita natin yung isa sa mga reasons kung bakit na-trigger yung o lumakas yung influence ng protest is yung mga yung ginawa mismo na ayon sa information was made by Joma Sison, like the Plaza Miranda bombing na ginawa ng Communist Party of the Philippines to trigger. Kasi we know that the Communist Party of the Philippines, in terms of mobilization, panghihikayat sa mga lahat ng sektor ng lipunan, ito yung minamaster nila. Ito yung may kakayahan sila. So, isa ito sa para nakapag-trigger din. Kailangan may mga ganyang sacrifices ba para mas mapalakas? Or dahil din na-push yun is because everyone in the Philippines, because of that martial law, is they really feel the oppression. Matinding oppression. Pero ngayon, yung difference natin is like more on corruption. So what really triggers or what could be the spark for us to have another people power? As I have said, nobody knows the trigger. Opo. But there will be one. Sa dami nang nangyayari. Lalo ngayon. Kasi ang makaibahan ng martial law, kunyari sinasabi mo na bombing ni Joma Sison. Alam mo, sinabi ni Senator Salonga na may nangumpisal sa kanya. At nagsabi, at itinuro na si Joma Sison na nag-uutos doon. Pero yung istorya naman nagagaling sa Malacanang, sinasabi, hindi, si Ninoy Aquino yan. Tignan mo, wala siya sa Plaza Miranda nung pumutok yung granada. Pero sa pagkakaalam ko naman, si Ninoy Aquino nung araw, mahilig talaga yan sa dramatic entrance. Kaya, talaga nagpapahuli yan. Kaya ka nagagalit ka sila, yung kanya mga kasamang senador. Talaga itong si Ninoy, lagi kaming iniisahan. Kasi, nagpapalate talaga siya. Normal sa kanya, papalate siya para siya ang last speaker. Noong araw kasi, ang tao hindi umuwi. Pag nasa Plaza Miranda, nag-iintay yan hanggang sa matapos yung last speaker. Si Ninoy, medyo yun ang kanyang ginagawa. Lagi siyang last speaker. Kaya ang nagkataon, pumutok na yung granada bago siya dumating. Kaya pinagdududahan siya na baka siya ang nagplano. Mahirap paniwalaan yun. Opo. Kaibigan niyang matatalik ang nandun lahat. Nakita mo naman ang nangyari. No? Yun ay masasabi ko na, simula yun. Isa yan sa mga major events na nangyari noong araw na nagkaroon ng trigger sa ating taong bayan para lumabas. Pero matagal yan. Talagang ang tao noon, takot na takot. May usap-usapan, Secretary, bago lang patuloy, yung parang ginawa yun daw na may incident na yun para mag-declare ng martial law. Kaya parang isa sa mga nag-trigger. Kasi di ba, nais na i-extend yung kanyang term. Pero talagang binanggit, inambus si Senator Enrile, si Secretary Enrile doon, Defense Chief, nagkaroon siya ng ambus. Nung sorry, kamamatay ni Seca. Hindi ko na ikukwenta yung ibang detalye. No? Pero isa yan sa naging trigger ng deklarasyon naman ng martial law. Kasi yun ang punto natin. Bakit siya nagdeklara ng martial law? Yes. Dahil daw sa komunista. At isa yung pagkaka-ambush kay... At saka yung Plaza Miranda bombing. At marami pang mga insidente na trigger. Pinaka-importante dyan yung pagkakapatay kay Ninoy Aquino. Yun ang pinaka-ano talaga. Pinaka-dramatic na nangyari yan. Kaya nga partner at Sec, napakaganda na nangyayari ngayon. So, paano mo maihalin tulad yung pagkakaiba ng mga tao noon ngayon? Kasi makita natin difference ngayon, Sec, dahil before, walang social media. Precisely. Medyo pure ang pangunawa ng mga tao. Hindi sila corrupted as in like what's happening right now. Right away, they can contribute through messaging na lang. Like, okay, nakikisa kami sa inyo. Unlike before, walang ganito.
So, parang iba kasi yung drive ng mga tao nung panahon na yon. Siguro dahil na rin sa yung matinding oppression din na ginagawa sa kanila. At ngayon is corruption at nabagay na nabanggit nyo rin is matagal-tagal ang proseso. So, ano yung difference ng mga tao noon ngayon na tingin mong magtutulak para magkaroon ng mas Alam mo, marami pang... ang akala ko talaga may pagkakaiba. Pero alam mo, sa nakikita natin ngayon, yung pagmamahal sa bayan, pareho lang. Pareho lang, no? Sinasabi natin mga kabataan ngayon kasi abala sa social media, etc. Parang hindi nila masyadong, hindi sila nagpapamalas ng pagmamahal sa bayan. Pero alam mo, napasama ako sa marcha noong September 21 eh. Napasama ako doon. Hindi ko sinasadya kasi mahina na tuhod ko. Kaya akala ko hindi ko kaya. Pero natulak ako doon eh. Sama ako. And then, I am listening to the private dialogues of young people around me. Uy, buhay. Buhay ang pagmamahal sa bayan. Patriotism. Buhay ang concern sa nangyayari sa pamahalaan. At nakakatawa. Pati mga elementary. O kaya yung wala pa sa elementary, maliliit na bata. Yung usaping corruption, familiar to them. Yung mga apo ko. Nagugulat ako sa mga itinatanong sa akin. 7 years old, 8 years old, 9 years old. They are already in their minds beginning to appreciate what corruption is all about. Kaya, alam mo, saga ito na talagang nabuo na ang national sentiment na kailangan tapusin na yung corruption. Pero ngayon, ang problema natin dito sa issue ng corruption, may mga grupo, may mga politiko na pinagplanuhan na yung May 2028. Paano tatanggalin ang kalaban bago mag-eleksyon? Ayan, andyan yan. Paano mag-ipon ng pera para sa darating na May 2028? May grupong nagpaplano niyan. Ngayon, ang problema, biglang magkaka-people power. Tapos, ang sentiment pa, resign all. Sabi ay, paano? Mga incumbent yan, di ba? Kaya natatakot. Yan ngayon ang lumalaban. Yan ngayon ang tingin ko, ang tunay na oposisyon sa people power, yung mga yan. Kasi may planong pang May 2028. Sinasabi nila, pwede ba ang pag-usapan, hindi nila mapigil eh, pwede ba pag-usapan na lang natin corruption? Okay lang naman. Pero tingnan mo ang corruption sa nakikita natin. Kung ano na sinasabi, anong tawag doon, yung si Saldico, walang yan, electronic lang yan, etc. etc. Pero kung pakikinggan mo, yung sinasabi niya, confirmation yan ng mga nadinig na natin sa simula ng investigasyon ng corruption sa Senado. Dahil dyan lahat yung, hindi na maililihim yan eh. Ngayon, to the point that yung corruption issue, kung titignan mo mabuti, crime against humanity na yan eh. Kasi pumapatay na. Marami nang pinapatay ang kapabayaan ng gobyerno dahil sa corruption. Ganyan na kalubhayang issue na yan. At nakikita na yan ng lahat. Pinipigil, pero tingin ko, hindi kayang pigilin. Hindi kayang pigilin. Yeah. Patungkol naman sa kasalukuyang rally ngayon, Sec, tingin nyo po ba, yung sa inyong forecast lang, no? Kasi marami nagsasabi na hanggat hindi daw bumababa o walang pagbabago, hindi daw hihinto ang rally na ito. Bagkos paparami. Kasi yesterday umabot tayo, almost higit kumulang 700,000. Oo. Ano yung forecast po ninyo? Yung nakikita nyo sa isinasigawa natin mga rallies? Nadinig ko din yan. Kasi alam mo, last Sunday, umattend ako sa service ng Iglesia ni Cristo kasi inimbitahan ako. Kasi sabi nila, yung service last Sunday, ipapaliwanag ang biblical basis ng pag-rally nila. Umattend ako, nakinig ako. Ang ganda ng quotations from different sources sa loob ng Bible, maipakita nila yan. Kaya yan ang basis ng kanilang. Ang nakita ko lang doon, yung mga readings is all about leadership, about yung mga namumuno. Ano ang mga klase ng namumuno na dapat tanggalin? Ayun nakikita ko yun eh. Underlying sa mga binabasa yun yan. Kaya kahit hindi magsigawan ng Marcos resign, alam mo,
hindi naman tanga ang mga taong bayan natin. Di ba? Mauunawaan nila yung basis and premise kung bakit nagkakaroon ng kanyang malawakang rally. Eh yan, naniniwala ako na pag sinabi ng Iglesia ni Cristo na hindi sila titigil, hindi talaga titigil yan. At saka, ayun, kung ano-ano na yung mga individual, baka may nagbigay ng pera, may mga nangako, ganyan. Pero hindi, ang importante dyan, alam mo, sa nakikita kong yung nagtitrigger ng people power, napakalaking elemento yung ginagawa ng Iglesia sa kasalukuyan. Maring hindi nila matapos. Pero magtitrigger yan ng sunod-sunod pa na mga activity. Kunyari, sa November 30, nagpaplano naman yung nag-rally noong September 21. Ako, naniniwala naman ako na mas malaki yan sa September 30, sa November 30, mas malaki yan. At so on. No? Maliit, malaki, it doesn't matter. Ang importante, meron. Kaya ang taong bayan naman, kahit anong propaganda pa ang gamitin, dumadating yung puntos na nabuo na ang paniniwala mo eh. Ang taong bayan, buo na ang paniniwala na napakalaki ng korupsyon na nangyari sa gobyerno natin. Ang pinakamalaking korupsyon na naganap sa Pilipinas ay itong sa administrasyon na ito. Sabi yan ni Marcoleta, ni former Senator Drilon, di ba? Si Senator Drilon talagang alam niya ang politika. Nasabi niya, pambihira ito, iba na to. Sobra na. Iyan, pinaniniwalaan lahat ng taong bayan niya. Sec, para sa aking huling katanungan na lang, Sec. Ano ang tingin niyo na dapat na response ng ating Pangulo? Di ba nakikita mo, yung bayan mo, ganito na ang nangyayari. At least makapagsalita man lang. What do you think should be the response of the President of the current situation now, especially on the ongoing rallies? Ang tingin ko na dapat niya gawin, hindi niya gagawin sa tingin ko. Unang-una, sa halip na pag-aralan niya kung ano ang ginawa ng kanyang ama para mapigil ang pagbabago sa Pilipinas noong panahon niya, dapat ngayon, simulan niya, humingi siya ng tawad sa taong bayan. Na alam naman ng lahat na medyo malaking pagnanakaw ang nangyari noong panahon ng kanyang ama. Alam mo, yung yaman na yan, laging sinasabi itong eleksyon na may Marcos, hindi isusuli. Dadalhin sa sambayanan para gumanda ang bayan. May nakita ka na bang isinuli ng mga Marcos? Yun yung PCGG hanggang ngayon eh. Naghihira pa rin. Hindi pa rin makita lahat kung nasaan ang itinagong yaman. Tapos ngayon may itinatagong bago. Sabi ko sana, magsimula. Tayong mga Pilipino, mapagpatawad tayo eh. Yeah. Umubigay na pa, umanin na tawad sa simula. Secretary, huli na lang. Kasi naalala ko yung panayam ni President Marcos Jr. sa isang Australian journalist. Kung naalala mo yung tumawa siya, tapos why are you laughing? So may sagot siya doon. Pero kabilang po sa kanyang pahayag doon na naramdaman po ng marami is when he said that they took everything from us. So from that point of view ng presidente, dahil sa kanilang past experience, alam natin masaklap dahil pinatalsik ama niya, tapos nawala yung kayamanan niya. So, akala ng mga Pilipino na babawiin nila yung pangalan nila. Pero ang nangyari ngayon, naniniwala ka bang babawiin pala yung ginawa ng gobyerno, ng taong bayan sa kanila nung nawala po ang kayamanan nila. Sa tingin mo, meron pong hinanakit, meron pong ganon na paghihiganti ang presidente natin ngayon? Alam ko ayaw ko ngayon pero nung simula siya maging Pangulo, alam ko malaki ang tampo niya sa Armed Forces. Kasi isang Armed Forces sa nakita niya parang nagpalaya sa kanila. Di ba? Kaya may tampo yan. Kaya kung titingnan mo din naman, bagamat nakikita natin ang Chief of Staff na panay na nagsasabi, follow the Constitution, etc., etc. Alam mo, ang Armed Forces, katulad ng ating mga mamamayan, alam nila ang nangyayari, naapektuhan sila sa mga pangyayaring nangyayari ngayon. Kaya yung sinasabi mo na, yung sinabi ni Marcos, tingin ko, anong take everything from us? They took everything from us. Took everything from us. Ninakaw ng tatay niya yan. Nakaw na dapat isoli sa bayan yan. Ang masamang nangyari sa nadidinig natin, at ako naniniwala sa mga naisisiwalat ngayon. Sa halip na magsoli, ay nagdagdag pa.
sa pagnanakaw. Yan ay napakasakit at talagang sorry na lang ang si Ferdinand Marcos Sr. Binigyan ng taong bayad ang kanyang pamilya ng pagkakataon, napakalaki at napakagandang pagkakataon para linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Eh anong ginawa? Can you imagine? Tanggap ng buong Pilipinas at marami sa mundo na ang pinakakorap na gobyerno na nararanasan ng Pilipinas ay itong gobyerno ngayon. Paano bababawi ang dangal ng kanilang pamilya? Yun po. Siguro, Secretary, ang inyong huling mensahe, paalala sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nakikiisa ngayon sa 3-day anti-corruption rally. Masasabi ko lang sa mga kababayan natin, huwag tayong matakot o panghinaan ng loob. Marami ngayon na nagnanais na samantalahin ang damdamin ng sambayanan at sakyan ng people power para makabalik din sila o makapunta sa kapangyarihan. Huwag natin masyadong intindihin ang mga yan. Ang importante, yung sinasabing kailangan magkasundo-sundo ang lahat, hindi totoo yan. Pwedeng magtagumpay ang people power kapag ang mga nagkakaisang diwa ay nagsama-sama. Yun ang importante, yung mga nagkakaisang diwa, magkaroon talaga ng tunay na pagsasama. At pangalawa, linawin natin ng gusto. Saan patungo ang people power? Intindihin natin ang ating mga importanteng gagawin. Yung grupo o pagkakaisa na magbibigay sa inyo ng maliwanag na direksyon kung ano ang gagawin natin matapos ang people power, doon tayo sumama. Salamat po.